Good morning. So, eto na naman tayo. Simula na naman ang ating araw. Handa na akong pagpawisan sa labas. Oh my God. Nakapag-prepare na ako, nakabihis na ako. At maghahanda na lang ako ng babaunin. Pagkain para lunch and breakfast dun sa work. So ngayon, simula na naman ng ating araw. Today is August 5, Wednesday. So ngayon guys, magmamaladura. Dura tayo kasi magdadala ako ng bag. Ito, mga damit ko. Para pagdating na sa work guys, may pampalit ako kasi napaka-unfresh naman pagka kung ito rin yung suot ko habang nag-work, tapos uuwi, ganito pa rin ang suot ko. Siyempre, mainit. So, kailangan natin may pampalit. Siyempre, hindi mawawala ang ating gano'n. Para bang nasa bus tayo. Hindi tayo nakaganon. Ito kasi, pag hindi mo naman malayin guys, yung muso mo, gumahaba na pala. At least may exercise. Yung may gano'n. Okay na? Siyempre, kailangan natin muna magpabango. Para at least kahit makipagsiksikan tayo guys sa bus, hindi tayo amoy araw. Yung umagang-umaga amoy araw ka. At least yan kahit igit-git ka ng igit-git. Gano'n lang. Yung gano'n tuloy. Igit ka ng igit-git. Wow. Magano ka. Hindi ba? Ganda rin na papasok. Hindi pa nakakarating Hogwarts na. Let's go. Totoo. What? Super late na tayo. Ayun na, Dora. Welcome to the ground floor. Hindi pa ganyan. Tapos yung elevator yung manual. So, yung araw-araw na rin ganito. Bago papasok at bago uwi. Lalo na nakakabul guys. Sorry. Bago nakakabul mo. Siguro ba nananak mo na? Ganito lagi ang ano namin guys. Takbo. Kaya dapat siguraduhin mo yung time ng bus. Pagla mo bus. Para iwas takbo. Pero abot pa. Kasi nandito pa iba eh. Yung mga kabasmate ko. Ay, kabasmate eh. Wow! Ay, nasakto. Nakahabol tayo. Ayun na. Nakagabay na tayo ng bus. Dito na tayo sa kabila. Nagpumay na yung kabila. So ngayon, naghihintay tayo ng bus. Ito tayo sa loob. Medyo malamig. Sa araw-araw guys, nariganyan yung parang nakikipaghabulan ng oras. Sa oras ng bus, ay paano? Ito yung isang papunta ng last video ko na yung waiting area pang malamig. Okay lang dito maghintay ng matagal. Kasi malamig yung malamig sa loob. Yung iba kasi guys, kaso dami naghihintay. Yung iba, hindi nila masasari ng mga labas-pasok. Guys, maya ulit. Ayan, so guys, kakababa ko lang sa pangalawang bus. Sa umaga, ang daming biyahe. Ang daming biyaheng nagaganap sa umaga talaga. Tapos sa hapon naman, pagka-uwi, ang daming lakarang nagaganap. Oh, tingnan nyo guys, maaga pa pero tirik-tirik na araw. Maaga pa, pero mukhang 24/7 ka nang mag-work. Alam nga mamaya guys, isi-share ko kung ano yung role natin araw-araw. Kasi dapat talaga number 1 safety. Kasi dahil nasa UAE tayo. Kanina nung nasa bus ako guys, alam nyo ba, may nanghuhuli. Kaya sa mga commuter na tulad ko, make sure yung bus card nyo is laging may laman. Kasi hindi natin alam kung anong oras at araw ang checking. So pag nahuli ka, malaking fine. Siguro mga
200. Sayang din yun Magkano rin yun sa peso. Kaya yun. Tapos number 2, yung pagtawid-tawid. Kahit malayo siya sa tawiran. Guys, sikapin mo talagang pumunta ng tawiran. Kasi 500 naman yun. Diba? Magkano yun sa peso? 500 dirham. Magkano yun sa peso? Baka nasa 8K yun. I-correct nyo na lang ako kung mali. Basta ganon. Kaya yun talaga, guys. Unang-una, kahit nagmamadali tayo, dapat lagi nandyan yung safety. Huwag basta-basta tatawid. Okay lang na mali. Basta siguradong safe ka at walang huli. Kasi bukod sa magkaka-record ka dito sa UAE, sus, may fine ka pa. Diba? Kaya yun yung number 1 natin na laging iingatan sa araw-araw na pagpasok natin, lalo na tayong commuter. So ngayon may extra time pa ako. Bala ko muna umupo dito. Kasi guys, hingal na hingal ako. Papasok ako sa work ng ganito, hingal-hingal. Kasi once na pumasok na ako sa work, wala nang pahinga. Meron naman pahinga, pero syempre, kesa ipahinga ko, tapusin ko ng trabaho ko. So ngayon, kapagpahinga ng konti. Ano tayo? Grabe yung pagod ko, guys. Every day. Kaya yung mga umaasa sa Pinas, hindi naman yung pamilya ko lang. I mean, yung mga umaasa sa Pinas na may mga pamilya na nagtatrabaho abroad, please naman guys, ingat naman kayo sa paggastos ng pera bago nila makamit yung tumataginting na sahod nila for 1 month. So maraming struggle muna yan na pinagdadaanan araw-araw. Tulad ko, for example, ako. Guys, imagine niyo sa araw-araw na pagpasok ko, Monday to Friday. Obserbahan nyo guys, lagi ko yan i-vlog. Ganito lagi yung trabaho ko bago mag-start ng work. Commute ka, pagod ka, makikipaghabulan ka, na parang wala ka namang katapusang habulan. Kasi dahil gustuhan mo nga para hindi mali, kahit maga tayo meeting, syempre, minsan tao lang tayo, tinatamad bumangon sa umaga, yung gusto mo pang uminat ng konti kasi maaga pa, pero hindi mo na malayan, so yung oras ang bilis. Kaya yun, magmamadali ka, takbo ka ulit, kasi yung bus, parating na kasi ang bus dito guys. May time, lalo na kung kasi lahat ng, hindi katulad sa atin dyan sa Pilipinas, na kahit anong bus, kunyari pa biyahing Manila, so yung mga biyahing Manila lang talaga, yung mga biyahing Manila, marami, kahit anong oras yan sila dumadaan. Dito kasi guys, may oras, every 15 minutes kung anong bus number ang dapat mong sakyan, papunta sa area mo. So yun, pag nakalagpas na na-late ka ng time, so hintay ka na naman ng another 15 minutes. So ganun. Minsan hindi lang, pag nalilate pa yung mga bus, maabot pa ng 30 minutes. Last time, yung sabi ko, ayokong mag-taxi. Sa totoo lang guys, na-taxi ako lang kasi ilang minutes ako naghihintay ng bus. Wala pa, malilate na ako. Kaya no choice ako, nag-taxi ako. Alam niyo ba kung magkano yung binayad ko sa taxi? Nasa 20 dirham. 20 dirham, magkano din yun? Isang 5 kg na, na yun guys, 5 kg na bigas. Diba? Ganun kami lang hihinayang dito sa mga, like, small amount lang, pinanghihinayangan namin. Kaya kung kaya rin namin hanggat maaaring makatipid, ginagawa namin makatipid. Kaya kayo dyan na mga umaasa sa Pinas, na may mga pamilya din na nagtatrabaho dito abroad, baka akala nyo, pinupulot lang namin yung pera. Kasi bago namin kitain yung pera, marami muna kami pinagdadaanan sa araw-araw, hindi nyo alam, hindi nyo nakikita. Hindi nyo alam na ang dami namin ding struggle, mga gastusin din dito, syempre, like ng renta, commute, yung bus card. Alam nyo ba, yung bus card ko is magkano ang nilalaman ko dito? Eto, bus card ko. Magkano ang nilalaman ko dito? 95 dirham. Kapag sa mismong bus station ka magpapa-recharge. Kapag online naman is nasa 107 dirham. So imagine guys, magkano na yun sa Pinas? Yung 95 dirham, magkano na yun sa Pinas? Halos umaabot na rin yun ng mga
Kasi ang 100 is 1,600 eh. Kung ang palitan is 16. Kung 95 siguro mga nasa, let's say 1,3. Kung tama ako, bubuk sa math. 1,3 siguro. 1,3 or 1,3 something. Ganun. Kulang-kulang 1,6. Kasi 95 eh. So kayo na balang mag-commute. Ayoko na nagko-commute. At ayoko nang sumasakit yung ulo ko sa pagkukwenta. So ganun guys. Kaya yun lang ang masasabi ko. Tayong mga nasa Pinas lang na naghihintay ng padala abroad, please, medyo hinahinay tayo. Kung kaya naman natin magpikit, gawin natin. Diba? Kung yung mga maliliit na bagay lang na, kunyari may problema sa bahay, na maliliit na bagay, kung kaya nyo rin namang solusyonan guys, huwag nyo nang itawag. Kasi minsan no, hindi nyo alam yung chinachat nyo, kasalukuyan palang nabiyahe papuntang work, naghahabol, ng bus, yung gano'n tumatakbo, alam mo yun, tumatawid. So, kung yung mga maliliit na bagay lang is gawin nyo na lang ng paraan. Huwag nyo nang iasa sa mga mahal nyo sa buhay na nasa abroad. Kasi marami na yan silang pinagdadaanan. Marami na kaming pinagdadaanan. Sa araw-araw pa lang, pagising namin sa umaga, simula na. Kanina kung nakita nyo, pagkatapos ko naligo, yun, simula na. Nag-ayos lang ako ng pangbaon ko. Simula na ng journey ko para makapasok dito. Tapos syempre, pagdating ko sa loob, sa work namin, syempre ibang role na naman yan, ibang role na naman tayo dyan. Hindi tayo pwedeng tamad-tamad dyan, hindi tayo pwedeng easy-easy lang dyan. Dapat masipag ka dyan, full energy ka kasi nagbabantay ka ng bata eh. Dapat lahat ng laro, lahat ng alam mo. Pagdating ko sa loob, nagiging isip bata ako. Kasi yun ang role ko eh. Dahil nga yung alaga ko bata. So kailangan ipabagay mo yung sarili mo sa bata. Dapat babagayan mo yung bata kung ano yung mga trip ng laro. So ganun ka na rin. Kasi nakikipaghabulan ako. Nakikipagbarilan ako. Oh my God. So ganun. Pagdating sa loob, iba ang role. Kaya yun lang po. Yung nasasabi ko, medyo ingat-ingat tayo sa paggastos kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Bawat mamamayang Pilipino na nandito, hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila araw-araw. Minsan maniwala ba kayo? Nai-stress ako pag hindi ako nakakapag-recharge sa bus card ko. Yung tipong kasampu-sampu lang yung nire-recharge ko. Sobrang nai-stress ako guys. Kasi yung 10 na yun, ang bilis maubos. Ilang araw lang yun. Kasi sumasakay ako ng bus. Siguro sa umaga, 3 beses. Tapos 1 beses sa hapon. Kasi hindi na ako nagdadalawang bus sa hapon pa uwi. 1 bus na lang ako kasi pauwi naman na. Kaya nilalakad ko na lang hanggang sa mall. So pagdating doon, hintay na lang ako ng 1 bus. So imagine mo yun sa 250 yata. 250 yata ang bawat one way. So magkano yun? 2 bus ako sa umaga. Edi 5 na yun. Pauwi pa. Pauwi. Edi nasa 750 na yun. Kung 10 lang ang i-recharge mo, guys, kulang. So mag-recharge ka na naman kinabukasan. Mas mahal. Kumpara dun sa mag-95 ka monthly. Mas makakamura ka. So yun nga guys, yung sinasabi ko sa inyo, medyo hinay-hinay tayo, no? Kasi hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng bawat isa dito. Kung may mga small problem din lang naman dyan na kaya nyo naman solusyonan, so gawin na lang natin. Huwag nyo natin ipabitbit pa. Simahal natin sa buhay. At isa pa guys, huwag tayong mayat-mayat hingi ng hingi. Kunyari nakapagpadala na. Medyo pupre na tayo konti kasi guys, mahirap din yung kakapadala lang tapos hihingi ulit. Mahirap din yun guys kasi budgeted lang ang lahat at saka hindi naman lahat tayo dito is malaki ang sahod. Maswerte talaga sa mga taong malalaki ang sahod dito. Yun lang talaga yung masasabi ko. Napakaswerte. Yung malaki sahod mo tapos libre ka pa sa lahat. Talagang buo mo nakukuha yung sahod mo. Wala ka talagang nilalabas. Munti mong pagkain mo. Libre lahat. Napakaswerte mo. Kaya yung mga gusto rin magtrabaho nasa labas, yung mga live out, para sa akin, mas okay talaga yung nasa loob eh. Yung libre lahat, kumpara sa live out. Kasi pag live out, gastos mo lahat. Pagkain, pamasahe, lahat-lahat. Shampoo mo, lahat ng mga gamit mo, personal, bibilin mo. Kasi dati, sa bahay ako,
live-in ako. So wala akong iniisip. Alam mo yung buong sahod ko, napapadala ko sa mga anak ko. Wala akong iniisip sa pagkain ko. Wala akong iniisip kung wala akong kakainin bukas. Wala akong iniisip kung paano ako bukas, ito yung gamit ko pang personal. Hindi ko yung iniisip kasi amo ko eh. Pag once na shopping yung amo ko, sige, kunin mo lahat ng kailangan mo. Kunin mo yung mga kailangan mo, di ba? Sarap. Pero yun nga lang, pagod, kasi walang pahinga. Yun lang talaga ang medyo problema naman kapag kapag stay in ka. Wala kang time ng kung anong oras matapos ang trabaho mo. Kasi kahit natapos na yung trabaho mo, pag kailangan ka nila, anytime tatawagin ka nila, nandiyan ka lang sa kwarto. Tawagin lang yung pangalan mo. Hindi ka tulad ng pagka yung live out ka, pagtapos na yung trabaho mo, wala na. Uwi ka na sa bahay, tapos ang trabaho mo o hindi, iwan mo kasi tapos na yung oras mo. So pwede mo yan gawin bukas. Ganon. Ay, ang haba na naman ng ating kwento. Marami pa akong ikukwento sa inyo guys, kaya subaybay lang kayo. Marami pa tayong pagdadaanan, marami pa tayong mga struggle na dadaanan na mangyayari sa buhay natin. Kaya, so yun lang, subaybay lang tayo. Sana naman guys, yung makakapanood ng video ko, please, yung mga nakaka-relate na tulad ng OFW, please naman guys, support me. Ay, ang arte. Ang arte naman. So ngayon, ito muna yung aking vlog ngayong umaga. August 5, Wednesday. Vlog ngayong umaga. So vlog na lang ulit mamaya sa hapon. Bye!